Charlie Atong-Ang at aktres na si Gretchen Barreto kasama na sa iimbestigahan ng Department of Justice kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Binabantayang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng maging bagyo sa loob ng 24 na oras ayon sa Pag-asa. Hindi ko lang bibigay sa akin, pero hihiligin ko. Pag-aaralan dahil kung ito naman po ay makakabuti, sa mas nakakarami, pag-aaralan po ito at magbibigay ng maaaring tugon ng Pangulo patungkol dyan. Hiling na kapangyarihan ng Department of the Interior and Local Government na makapagsuspinde ng klase. Pinag-aaralan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagpunta po ng ating Bulacan PHPD operatives, may naabutan po tayong 7 na nagchat-chap-chap po ng 5 sasakyan. At doon na po nakita yung chassis number ng isa po nating complainant na nawawala po ng sasakyan. Bodega ng chap-chap na parte ng sasakyan. Nadiskubre ng Philippine National Police Highway Patrol Group sa Bulacan. 7 suspect arestado. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Nagsalita na ang negosyante at gaming tycoon na si Charlie Atong-Ang tungkol sa mga paratang sa kanya ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Kaugnay ito sa pagdawit sa kanya sa kaso ng nawawalang mga sabungero. Naghain na rin ng formal na reklamo si Ang sa piskalya laban kay alias Totoy at isang alias Brown dahil sa umano'y tangkang pangungutong, pagbabanta at paninira. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, ano ang sagot ni Atong sa pagdawit sa kanya ni alias Totoy sa kaso ng mga nawawalang sabungero? Monica, itinanggi nga ni Atong-Ang yung mga paratang ni alias Totoy na ang tunay na pangalan ay Julie Dondon Patidongan. Ayon kay Ang, hindi siya mamamatay tao at wala siyang masamang record. Gayon din yung iba pang mga personalidad na inaaksahan nitong si Patidongan. Napilitan na umanong magsalita sa media ang negosyante at gaming tycoon na si Atong-Ang dahil sa bugbog na sila sa mga akusasyon ni Patidongan. Masyado na kaming kawawa. Kaya kailangan na ako lumabas kasi di ba, ano naman sinasabi sa amin. Tingnan nyo lahat ang sinasabi niya. May politiko, may mga artista pa, kung ano-ano. Pero walang kriminal sa amin. Walang kriminal. Aniya hanggat maaari nananahimik siya dahil gusto niya sanang resolbahin na lamang sa sarili niya ang isang problema lalo na kung maliit lamang ang halagang pinag-uusapan. Sa katunayan, tinulungan pa niya si Patidongan noong eleksyon at binigyan ng 12 milyong piso pero hindi pa rin ito tumigil sa pangbablackmail sa kaniya. Hindi ko kasi alam na aabot sa ganito ang problema kasi hindi naman kami mga salbahin tao na magpapahamak ako ng mga tao. Hindi ko kasi ugali yun eh. Kung kaya ko isolve sa sarili ko, isosolve ko. Kung konting pera lang, katulad yan, eleksyon, tumingisa na mag-eleksyon. Yung pala naman, meron na siyang, tingnan yung kalokohan na yan. As early as February 22, nung hindi ako pumayag, tuloy-tuloy pa ang usapan namin. Nung eleksyon, humingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12 million. May mga resibo ko dyan, dineposit namin sa account nila. Extortion ang nakikitang dahilan ni Ang sa ginagawa sa kanila. Hindi niya itinanggi ang 300 million pesos na sinasabi ni Patidongan. Pero ito anya ang halaga na hinihingi sa kanya ni Patidongan at ni Alan Bantiles alias Brown para hindi na sila idawit sa kaso at mangibang bansa na lamang kasama ang kanilang pamilya. Isa-isa tinatawagan nila, hiningan nila na pera. Sa akin, ang sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko, doon nagsimula.
as early as February bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May mga may telephone call kami dito. Actually, mapapatunayan ko sa inyo yan in the future. Depende sa kaso kasi, na talagang sila ang nakikiusap talaga na nag-extort talaga. Namura ko si Brown dahil hinihingan ako ng 300 million para ibigay daw. Para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Kanina, naghahina ng complaint affidavit sa Mandaluyong Prosecutor's Office si Ang laban kita Patidongan at Alan Bantiles. Sa kasong attempted robbery, grave threats, grave coercion, slander at incriminating an innocent person. Paghahain din niya ng reklamo ang iba pang kasamahan na idinawit ni Patidongan. Sabi ni Ang, nagtiwala siya kay Patidongan dahil mabilis itong magtrabaho kaya ipinagkatiwala niya ang pag-aasikaso sa kanilang mga properties, pagpapatayo ng mga farm at gusali. Pero sa uli na ng kanilang malaman na may criminal records pala ito at samut-sari ang mga kasong kinakaharap nito. Ang dondo na yan kasi kami namang mga abogado, hindi naman kami tatanggap ng kaso pag hindi kami ng due diligence. Nakita namin na yung dondo na to ay kriminal. He has 3 criminal cases. No? He started sa isang security company na tinanggal siya dahil sa sexual harassment. No? May nag-complain on sexual harassment. Tapos nakita pa namin sa due diligence namin na noong January 2020, merong nag-file ng information for frustrated murder. Ito, against yung whistleblower na yan, sa RTC Morong Rizal. Isang kaso yun, no? Frustrated murder. Meron pa siyang charge for murder and multiple frustrated murder in Taytay Rizal, final noong March 2019. Nakita rin namin na noong July 2019, mismo, Metropolitan Bank and Trust Company mismo ang nag-file ng isang kaso for robbery. Robbery with threat and intimidation, physical injuries, and grave threats. May direktaan niyang kontrol si Patidongan sa operasyon ng farm sa Batangas, Laguna at Maynila dahil sa tiwala ni Ang, pero lingid sa kanilang kaalaman ay gumagawa ito ng sarili niyang negosyo. Laman namin rin sa aming investigation na meron siyang separate na business na hindi alam ni Sir Atong Ang. Sa separate na business na yan, doon siya gumagawa ng pera, illegal operations. Meron din siyang, siguro ang tawag ko doon, private army, napakadaming security guards, napakadaming firearms. Kaya natatakot. Yung mga alam ang ginagawa nitong Dondon na to ay natatakot mag-come forward because may sariling operation. Hindi rin anya kwalipikado si alias Totoy bilang state witness dahil sa 6 na kinasuhan sa RTC Manila tungkol sa pagkawala ng mga sabungero ay ito ang pangunahing akusado. Siya ang pinaka-guilty doon because siya ang directly in charge ng operation. Siya ang may direct participation sa crimes na charge sa RTC Manila. No? So, even in the definition of a state witness or a whistleblower, he cannot qualify as a whistleblower because he appears to be the most guilty. Monica, ayon pa nga sa abogado ni Ang na si Attorney Lorna Kapunan, layunin nila na palabasin ang katotohanan at handa rin sila na makipagtulungan sa investigasyon ng Department of Justice. At yan muna ang latest mula dito sa Mandaluyong City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacalale. Kasama na sa mga iimbestigahan ng Department of Justice sa mga kaso ng mga nawawalang sabungero ang negosyanteng si Charlie Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto. Ito ang kinumpirma ni Justice Secretary Crispin Remulla ngayong araw. Ito ang balita ni Dante Amento Live. Dante, nangangahulugan ba ito na sila ay tinuturing na ring suspect sa kaso?
Magandang hapon, Monica. Batay sa pahayag ng Department of Justice o DOJ, lumalabas, Monica, na itinuturing na nilang sospek ang negosyanteng si Atong Ang at gayon din ang aktres na si Gretchen Barreto. Pagkatapos maghain ng reklamo sa Prosecutor's Office ng Mandaluyong City ng negosyanteng si Charlie Atong Ang laban sa whistleblower na si alias Totoy kaninang umaga, inihayag naman ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla ngayong hapon na kasama si Ang sa investigasyon kaugnay ng kaso ng mga missing o nawawalang sabungeros, kabilang ang aktres na si Gretchen Barreto sa isinasagawang case build-up. Paliwanag ni Remulla, kasama ang dalawa sa mga pinangalanan ng sinasabing whistleblower sa kaso. Mapapasama sila. Kasi nga, pinangalanan sila, then we will have to include them as suspects. Sa tanong naman, Monica, kung kailan posibleng masasampahan ang kaso sina Ang at Barreto, sagot ni Remulla, sa malapit na hinaharap, idadaan sa pag-aaral ang mga makakalap na ebidensya para malaman kung ano ang nararapat na kasong isasampa. Sooner than later, it will happen. I-evaluate yan ng fiscals, ng ating group of fiscals who will be assigned to evaluate all the evidence so that we will know what cases to file properly. Kasi syempre, may specific cases yan na kinakailangan magkaroon ng elements ng crime na pwede namin i-prove as prosecutor. Sinagot din ni Remulla ang pahayag ng kampo ni Atong Ang na huwag paniwalaan ng DOJ ang mga sinabi ni alias Totoy. Ayon sa kalihim, huwag idaan sa publicity ang issue. We have to do what we have to do. We will do what we have to do. And hindi pwedeng daanin sa publicity to. That's why I do not speak at every turn when it comes to this, is because we study more than we talk. And we're studying a lot of things right now. Aminado si Secretary Remulla na hindi madali ang kanilang trabaho sa kasong ito. Ilang taon nang isinasagawa ng mga otoridad ang investigasyon sa pagkawala ng mga sabungero. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Sinasabi ko nga, we are here holding the faith. Monica, sa naging pahayag nga rin ng abogado ni Atong Ang, sinabi ni Attorney Lorna Capu na sila ay handang makipagtulungan sa investigasyon para anya ay lalabas ang totoong may pakana o nasa likod ng pagkawala nitong mga missing sabungero at makamit ng mga pamilya ng mga biktima ang hinahanap nilang hustisya. At inaasahan din, Monica, na kakausapin ng DOJ ang mga kamag-anak nitong mga nawawalang sabungero sa darating na o sa susunod na linggo diyan sa Department of Justice. Inaasahan natin na magkakaroon sila ng case conference upang magbigay ng update ang DOJ dito sa development ng kaso. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Walang sisinuhin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkamit ng hustisya sa kaso ng missing sabungeros. Ito ang binigyan diin ng Malacanang sa gitna ng mga lumabas na ulat na may ilang malalaking pangalan ang kasabot umano sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat maimbestigahang mabuti ito para na rin sa hustisya na hinihingi ng mga pamilya na missing sabungeros. Sino man, anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang administrasyon. Kung may dapat na panugutan, dapat lamang pong maimbestigahan na mabuti para mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng sinasabi nating missing sabungeros. Samantala, kinumpirma rin ngayon ni Department of Justice Boying Remulla na kasama na ang business tycoon na si Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto sa kanilang iniimbestigahan kaugnay sa kaso ng missing sabungeros. Konting ulan, nagbabaha. Ito ang madalas na maranasan sa ilang lugar sa bansa ngayon. Bunsod nito, mahigpit ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayusin at linisin ang mga lagusan ng tubig upang hindi magbara.
Pag-aaralan din ng Pangulo ang hiling na kapangyarihan ng Department of the Interior and Local Government na makapagkansela ng klase kapag malakas ang ulan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Pinag-utos na po ng Pangulo na agaran po ang paglilinis ng mga drainage dahil ito po ay makakatulong po na maiwasan ang mabilis na pagbaha, lalo-lalo na po dito sa Metro Manila. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nagbigay ng direktiba para linisin ang mga estero at kanal upang kahit papaano ay mabawasan ang mga pagbaha lalo na sa Metro Manila ngayong tag-ulan. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, 23 estero sa National Capital Region ang prioridad na malinis gamit ang makabagong machinery o equipment. Kabilang sa mga maaaring tumulong sa mga paglilinis ay ang mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o TUPAD program. Nagbigay na rin ng direktiba ang Pangulo sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Department of the Interior and Local Government o DILG. Kailangan po yung local disaster offices ay maging handa bilang first responders sa mga ganitong klaseng mga pagkakataon. At pinag-utos na rin po ng DILG na palakasin po ang disaster preparedness measures ng bawat lokal na pamahalaan. Pag-aaralan naman ni Pangulong Marcos ang hinihiling ng DILG na kapangyarihan na makapagsuspinde ng klase kapag masama ang panahon o may bagyo. Kahapon sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na nararapat na magkaroon ng napapanahon at isahan deklarasyon ng class suspension dahil sa namumuong sama ng panahon. Hindi ko lang bibigay sa akin pero hihiligin ko. Nakikita mo na ano ko naman yung mga rain patterns na yan. Kung sa pupunta may geohazard map kami. Mas madilim mag-coordinate kung galing sa amin ng suspension ng classes. At ito po ay pag-aaralan dahil kung ito naman po ay makakabuti sa mas nakakarami, pag-aaralan po ito at magbibigay ng maaaring tugon ng Pangulo patungkol dyan. Ayon pa sa Malacanang, ipapaubayan nila sa Department of Education ang pagharap sa hamon kung papaano hindi maaapektuhan ang pag-aaral ng mga estudyante sa madalas na pagsususpende ng klase dahil sa mga pag-ulan. Sa gitna na rin ito ng kinakaharap na krisis sa edukasyon ng bansa. Siguro dapat makausap din natin ang DepEd kung if ever magkakaroon ng no classes, magkaroon din muli ng online classes on that particular day. Maganda pong magiging suggestion yun. Sa isang panayam naman kay DepEd Secretary Sani Angara, sinabi nito na dapat maingat ang mga paaralan at lokal na pamahalaan sa pagsususpende ng pasok. Anya, bagamat batid niyan na mahalaga ang kaligtasan ng mga estudyante, dapat isaalang-alang din ang layunin na maiwasan ang anumang learning gaps. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipatutupad na sa Maynila ang lingguhang declogging at cleanup drive. Kalinsabay ito ng kasalukuyan pa ring problema ng lungsod pagdating sa basura. Samantala ngayong tag-ulan, target ng local government na mas mapabilis ang paghupa ng baha sa Maynila. Ito ang balita ni Van Alvarez. Kasi nga, barado po ang mga kanal eh. Hanggang ngayon po? Opo, may barado po dyan. Hanggang doon, may barado din doon. Dyan po, may barado din dyan. Barado po ang mga kanal. Mga kanal po, barado. Yung iba. Barado ang mga kanal sa Maynila dahil sa basura. Ayon kay Nanay Jessie, dahil dito pumapasok ang tubig sa unang palapag ng kanilang bahay. Karanasan naman ni Aling Veli, kahit ulan pa lamang nitong nakaraan, mayroon ang mga basurang inaanod sa kanilang lugar. Kinabukasan, ayun, maraming nakabalot na basura. Iba-iba talaga yung basurang nakita ko dyan. Dumadaloy padulong doon sa dulo. Nitong June 30, pinirmahan na ang Executive Order No. 3 sa Maynila na inaatasan na lingguhang magkaroon ng cleanup drive at linisin ang mga estero sa buong lungsod. Gusto ko lang yung 896 barangay. Kami ay issue already executive order na whatever resources that we have to be utilized to declug our drainage system.
Kasabay ng malawakang paglilinis sa Maynila, target ng lokal na pamahalaan na mapabilis ang paghupa ng baha sa buong lungsod. We may experience flooding pa rin. Pero yung paghupa must be bilis. Tama ba? Logical ba? O yun lang ang goal natin. Yun ang goal natin ngayon. Yun ang Band-Aid solution. Ayon sa alkalde, hanggang kagabi, 65% na ng mga basurang hindi nakokolekta noong mga nakaraang araw ang nakakot na ng mga otoridad. Samantala, umaasa naman ng ilang residente sa Maynila na mas aayos na ang sitwasyon sa lugar ngayong tinutugunan na ang krisis sa basura. Sana po. Pag gano'n naman po, nag-i-improve naman po siya. Sana naman po, wag naman po kaming bahain kasi mahirap po talaga ang baha. Kasi tubig po yan, hindi po natin alam kung saan talaga ang lusutan yan. Naghahanap po kasi ng butas talaga na matatakbuhan. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng maging bagyo sa mga susunod na oras ang binabantayang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bunsod nito, itinas na ng Department of Social Welfare and Development ang kanilang alerto. Bahagi nito ang paghahanda sa mga kakailanganin ng mga maaaring maapektuhan ng nagbabantang low pressure area. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Ngayon po ay naka-blue alert na ang ating ahensya. Kaya naman, paalala po sa ating mga partner LGUs, nandyan po ang field offices ni DSWD at sa aming mahigpit na koordinasyon sa inyo, handang-handa naman ang lahat ng ating mga evacuation centers. Patuloy na makararanas ng malalakas na ulan dulot ng epekto ng low pressure area na pinalalakas ng southwest monsoon o habagat ang ilang bahagi ng bansa. Kaya ang Department of Social Welfare and Development naghanda na sakaling lumala ang epekto ng sama ng panahon. Batay sa pinakahuling weather advisory ng Pag-asa, kabilang sa mga inaasahang maaapektuhan ng pagbaha at posibleng paglikas ay ang nasa rehiyon ng Cordillera Administrative Region o CAR, Region 1, 2 at 3. Under blue alert, halos minuto kausap namin ang region. Si region, minomonitor yung mga high-risk possible areas na maaaring tamaan ng ating tropical depression. Maging yung buntot na LPA ay minomonitor na din po ng ating command center. Mahigit 37,000 evacuation centers ang bukas at minomonitor ngayon sa buong bansa para sa mga posibleng lumikas. 147 million pesos naman ang inilaang standby fund na maaaring agad gamitin ng mga field office para sa mga pangunahing kakailanganin. Mahigit 3 milyong family food packs naman ang nakapreposition na, habang 337,494 naman ang nakahandang non-food items. Nakaalerto na rin ang 935 warehouses sa buong bansa para sa mas mabilis na deployment ng relief goods kahit sa malalayong lugar. Kasabay nito, mayroon din nila silang mahigit 1,000 quick response team para sa agarang pagresponde, rapid assessment at relief distribution kung kakailanganin. We are preparing po na lahat ng mga tatamaan, posibleng tamaan ng ating low pressure area ay readily available yung ating mga food and non-food items at yung ating po mga pag-ensure sa social protection ng ating mga internally displaced persons. Bukod sa karaniwang relief goods habang nasa mga evacuation centers, magkakaroon na rin ng pabaon packs ang ahensya sa mga evacuees sakaling pagbalik sa kani-kanilang tahanan. Ayon pa kay DSWD Disaster Response Management Bureau Director Isabel Lanada, may initial preposition na rin sa mga pangunahing pantalan sa bansa sakaling mayroong maitalang stranded doon. Kaugnay naman ng paghahanda, may panawagan ng DSWD sa mga LGU bilang pangunahing mas nakakakita sa kanilang nasasakupan. We remind our partner LGUs na tutukan din po natin yung ating mga sectoral na special na grupo. Limitado kasi yung pondo ng local government units natin at madalas si DSWD ay nag-o-augment talaga doon sa pag-ensure ng ating mga child-friendly spaces, na mga women-friendly spaces. So with that, we are reminding our partner LGUs to be prepared din po sa mga ganun nating naging karanasan at naging aral. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Ilang kongresista ang nagsasabing dapat matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay upang mailahad ang ebidensya. Kaya sakaling pagbotohan kung itutuloy ng 28th Congress ang impeachment case, hindi sila magdadalawang isip na bumoto ng pabor dito. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Well, I think it's pretty clear that my vote will be for the evidence to come out. The whole purpose of the trial is to proceed with the democratic process. Gaya ng nanay niyang si former Senator Grace Poe, nais ni FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe na matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa si dating Senadora Poe sa lilimang bumoto tutol sa pagbalik ng Articles of Impeachment sa House of Representatives. Ayon sa neophyte congressman na si Poe, karapatang malaman ng publiko ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon laban sa vice-presidente. Nakapaloob sa Articles of Impeachment ang umano'y maling paggamit ng confidential funds at matitinding pagbabanta sa buhay laban sa Pangulo, First Lady at Speaker. I will follow the example set before me by my mother in the Senate. She voted in favor of the trial and I will vote to support that, not for anything but to support democracy and transparency within government. Sakali namang pagbotohan ng House members sa 20th Congress kung itutuloy ba ang impeachment case laban kay VP Sara, boboto ng pabor dito ang ilang kongresista. Partikular na sina Zambales Representative J. Kong Hoon at La Union Representative Paulo Ortega. Kabilang ang 2 sa 215 kongresistang lumagda para i-impeach ng Kamara ng 19th Congress si VP Sara. Kasi siyempre, kailangan ding makita, malaman ng ating mga kababayan kung ano talaga yung katotohanan. Gusto naming makita ng ating mga kababayan kung ano yung nakita rin namin. No? At lalabas lang yon pag natuloy yung hearing sa Senado. The mere fact na na-impeach dito at na pumirma rin naman kami, yung paninindigan namin is for it to continue at matuloy ang trial. Ayon sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reggie Tongol, para mag-reconvene ang korte, isa sa kailangang magawa ay ang compliance ng Kamara sa ikalawang order ng korte. Partikular na ang paglalabas ng sertipikasyong nagsasabing itutuloy ng mga miyembro ng House of Representatives ng 20th Congress ang impeachment laban sa Vice-Presidente. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inulat ngayon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na bumalik sa Ninoy Aquino International Airport ang isa sa Saudia flight na biyabiyahe sana patungo ng Jeddah. Base sa report ng CAAP, sinasabing nagkaroon ng weather data malfunction ang eroplano kaya't nagdesisyon ito na bumalik ng NAIA. Bandang alas 12:51 ng umaga kanina nang makatanggap ng report ang CAAP Operations Center na na-divert pabalik ng Maynila ang nasabing Saudia flight. Ligtas naman naglanding ang aircraft sa NAIA dakong 1:25 ng umaga. Sinasabing umalis ang nasabing eroplano kahapon ng 11:52 p.m. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang CAAP sa aviation authorities para masiguro at ang mabilisang tugon sa flight emergencies. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Mavian Dog mula sa Brisbane, Australia. Nagsasagawa na ng mass evacuation sa silangang bahagi ng Crete, Greece matapos sumiklab ang wildfire na mabilis na kumalat dahil sa malalakas na hangin. Mahigit 1,500 residente at turista ang nailikas mula sa mga hotel, bahay at komunidad sa Ferma, Agia Fotia at kalapit na lugar. Ayon sa ulat, may mga nasirang bahay at nawalan ng kuryente sa Agia Fotia habang ilang matatanda ang dinala sa ospital matapos makalanghap ng makapal na uso. Kasalukuyang nakadeploy ang mahigit 100 bumbero kasama ang mga helicopter at heavy equipment para ipagpatuloy ang pagpuksa sa apoy.
Nagpapatuloy ang search and rescue operation ng mga rescuer sa karagatan upang hanapin ang 38 nawawala matapos lumubog ang ferry na KMP Tunu Pratama Jaya malapit sa isla ng Bali noong Miyerkules ng gabi. Ayon sa Surabaya Search and Rescue Agency, 4 ang kumpirmadong nasawi habang 23 ang nailigtas. Karamihan ay walang malay ng matagpuan matapos magpalutang-lutang ng ilang oras sa malalakas na alon. Ang ferry ay may sakay na 53 pasahero, 12 tripulante at 22 sasakyan nang lumubog halos kalahating oras matapos umalis sa Ketapang Port patungong Gili Manuk sa Bali. Posibleng magpadala ang North Korea ng karagdagang 25,000 hanggang 30,000 sundalo upang tumulong sa pwersa ng Russia laban sa Ukraine. Ayon sa ulat ng Ukrainian Defense Intelligence, dagdag ito sa nauna ng 11,000 sundalo na ipinadala noong November 2024, kung saan 4,000 sa kanila ay nasawi o nasugatan sa labanan. Base sa mga impormasyong nakukuha ng Ukraine, posibleng ang pagdalaw ng mga barko at eroplano mula North Korea ay hudyat na kasalukuyan ng isinasagawa ang mga paghahanda para sa deployment. Ayon sa Ukrainian officials, maaaring gamitin ng mga North Korean soldiers sa aktwal na labanan sa mga lugar na kontrolado ng Russia. Inaprubahan ng Los Angeles City Council sa Estados Unidos ang plano na gamitin ang halos $425 million mula sa Measure ULA o Mansion Tax para sa mga affordable housing program ng syudad. Bahagi ng inaprubahang plano ay ang paglalaan ng mahigit $100 million para sa homelessness prevention programs, kabilang ang pinansyal na tulong para sa mga at-risk tenants at eviction defense. Ang pinakamalaking bahagi ng pondo na nasa mahigit $288 million ay mapupunta naman sa pagpapagawa at pagpapanatili ng abot-kayang pabahay. Ayon kay United to LA Director Joe Donlin, sa kabila ng batikos mula sa real estate industry, mahalaga ang Measure ULA sa pagbibigay ng matatag na tirahan at trabaho para sa mga taga Los Angeles. Mula nang ipasa ang Measure ULA noong 2022, umabot na sa $702 million ang nakolektang buwis ayon sa Housing Department ng nasabing lungsod. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Brisbane, Australia, ako si Mavian Dog. Magandang gabi. Hindi patibong sa no-contact apprehension policy ang pag-aalis ng Metropolitan Manila Development Authority sa timer ng mga traffic light. Ayon sa MMDA, hindi rin naman epektibo ito sa pag-iwas sa aksidente. Pag-aaralan na rin nila ang magiging resulta sa trapiko ng paglalagay ng adaptive signal sa traffic light. Ito ang balita ni Benedict Samson. Marami po kasing nagsasabi na kaya namin inaalis ay trap. Hindi po. Hindi trap para sa No Contact Apprehension Policy o NCAP ang pag-aalis sa timer ng mga traffic light. Ito ang sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes sa mga espekulasyon na paraan o strategy lamang ito para madagdagan ng mahuhuling lumalabag sa NCAP. Na i-announce kasi namin na 'di ba nag-aalis na tayo ng timers sa ating mga traffic lights. Ito po ay part ng compliance namin sa Pangulong Bongbong Marcos na improve yung implementation ng NCAP. In fact, improvement po ito para sa safety ng motorista. Sa mga video ng MMDA, ipinakita nila ang iba't ibang aksidenteng nangyayari sa intersection kung saan may nakalagay ng traffic light. Punto ni Chairman Artes, may mga motorista pa rin ang tumatawid sa intersection kahit naka-red light noong may timer pa ang mga traffic light. Kasi nga po, yung mga naghahabol, imbis na mag-slow down, magbibilisan, tapos po pag may nasa unahan na maingat, na hindi na nag-attempt tumawid dahil ang tingin nila ay hindi na sila aabot, nababangga po ng nasa likod. Ayon pa kay Chairman Artes, sa pamamagitan ng adaptive signal sa traffic light, ang computer na ang magtatakda kung stop o go na ang daloy ng mga sasakyan. So, nare-reduce po niya yung delay, congestion, tsaka yung idling time.
As compared sa fixed time traffic signal na fix po yung oras yan eh. Whether or not may dumadaan, kung 2 minuto mo yan inlagay na magre-red, 2 minuto siya all throughout. Kahit wala na pong dumadaan. Isa lamang ang traffic light na ito sa Maynila na kung saan imbes na timer ay nagbiblink na lamang ito kapag malapit ng magpalit ng signal. Sinabi pa ng MMDA na sa ngayon ay mga traffic light pa lang nila ang napalitan ng may adaptive signal system. Yung natitira po ay, yan po ay sa mga LGUs. So kakausapin po natin yung mga LGUs kung pwede na tanggalin na rin sila. Pero case-to-case basis naman po siguro. So, pag-aaralan namin per intersection together with the LG. Pero on our part, since nag-shift na nga po tayo sa adaptive system, absolutely wala na pong time. Yung blinkers na lang. Benedict Samson, UNTV News na Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa sa mahalagang organ sa ating katawan ay ang kidney dahil ito ang naglilinis at nagtatanggal ng mga dumi sa ating sistema. Ngunit kapag nagkaroon nito ng pamamaga, posibleng maging sanhi ito ng isang kondisyong tinatawag na nephritis. Ano nga ba ang mga dahilan nito at paano ito naaapektuhan ng ating kalusugan? Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang bato natin o tinatawag nating kidney ay napaka-importanting organs because ito ang naglilinis ng katawan. Everyday, lahat ng kinakain natin, yung mga excess niya na hindi kailangan ng katawan, nilalabas ng kidney. Ang kidney ay isa sa nagsisilbing filter ng ating katawan. Ito ang tumutulong maglabas ng mga bagay na hindi kailangan ng ating sistema, tulad ng excess salt, toxins at tubig. Kada araw, tahimik itong gumagana para panatilihing balanse at malusog ang ating katawan. Ngunit kapag ang bato ay nagkaroon ng pamamaga o inflammation, naaantala ang kanyang gampanin. Ito ang kondisyong tinatawag na nephritis. Ang ibig sabihin ng nephritis is pamamaga ng kidney o pagkakaroon ng inflammation sa kidney. Several factors na nagkukos nito, pwedeng mga tinatawag nating infection sa kidney o yung mga tinatawag nating autoimmune disease. Ayon kay Dr. Joserina Sarmiento, isang nephrologist mula sa Makati Medical Center, ang nephritis ay maaring mula sa iba't ibang sanhi. Kaya mahalagang kumonsulta agad sa doktor kung may nararamdamang sintomas, lalo na kung may naranasan ng impeksyon, autoimmune disease o madalas na pag-inom ng gamot. Several factors, so pwedeng impeksyon galing sa bakterya, yun nga kapag ka nasugatan tayo, pagkakaroon ng sore throat, no, merong antibody na mag-elicit ng response sa kidney natin. Pangalawa, yung autoimmune, no, na yung may mga taong, for example, lupus, hindi niya nare-recognize na cells niya pala yun, so naaapektuhan yung buong katawan, nilalabanan niya, so merong inflammatory reaction na nangyayari doon. Pangatlo, yung mga antibiotics o mga nabibili natin sa mga over-the-counter drugs, pwede rin maging cause ng nephritis. Para sa iba pang impormasyon ukol sa nephritis, panoorin ang programang Doctors on TV this Sunday, 9 a.m. to 10 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nadiskubre na Philippine National Police Highway Patrol Group ang isang bodega ng chop-chop na parte ng sasakyan sa Bulacan. Naresto din ang 7 suspect na hinihinalang sangkot sa carnapping. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Yung nabanggit ka po natin complainant ay narentahan na ng 2 beses ng 2 po nating kababayan. So magkaiba po ito, 2 magkaibang nagrenta. So siya po ay merong rental services at nagtataka po siya no, sa loob ng 1 buwan, 2 unit na yung narerentahan sa kanya na natatangay na din. Siya rin naman ay nag-check sa marketplace ng Facebook at doon niya nakita na merong isang parte ng sasakyan niyang nawawala na pinopost na at binebenta na for disposal. Puspusan ang ginagawang operasyon ng Philippine National Police Highway Patrol Group laban sa vehicle-related crimes gaya na lamang ng carnapping at rentangay. Ayon kay HPG spokesperson Police Lieutenant Nadim Malang, isang chop-chop bodega ang nadiskubre at nalansag nila sa San Jose del Monte, Bulacan noong Sabado. Sa naturang bodega umano,
ibinibenta ang parte ng sasakyan na hindi na naibalik sa may-ari matapos na rentahan. Pagpunta po ng ating Bulacan PHPT operatives, may naabutan po tayong 7 na nagchat-chap-chap po ng 5 sasakyan. At doon na po nakita yung chassis number ng isa po nating complainant na nawawala po ng sasakyan. Sinabi ni Lieutenant Malang, kalimitang dito dinadala ang mga nakaw na sasakyan para i-dismantle upang hindi matunton at saka ibebenta ang mga parte. Pag sinabi pong itinachap-chap, no, ay talagang dinidisassemble yung sasakyan po ng ating kababayan at dinidispose or binebenta na sa maliit or mababang presyo, no, para talaga magkaroon ng kita itong mga kriminal na nahuli po natin. Iyon po yung kanila pong pamamaraan para ikubli at ma-dispose ng hindi po nakikita. Sa naturang operasyon, 7 suspect ang naaresto na hinihinalang sangkot sa mga insidente ng karnaping. Kasama na po yung anti-karnaping, no? Kasi po yun po talaga yung isa po sa nakita po natin. Kasi wala na po doon mismo yung nagrenta para sampahan sana ng estapa. At ang naipile na po natin dyan yung ating pong anti-karnaping. Sa kabila nito, kinumpirma naman ng HPG na bumaba ang karnaping incident sa bansa ng nasa 8.5 to 9.6% sa unang 6 na buwan ngayong taon. Base sa datos ng PNP Highway Patrol Group, mula January 1 hanggang June 30, 2025, nakapagtala lamang ang HPG ng 140 incidents ng karnaping ng motor vehicle kumpara sa 162 na naitala noong June 1 hanggang June 30, 2024. Habang nasa 964 lamang ang naitalang insidente ng karnaping ng motorsiklo noong isang taon kumpara sa 1,002 noong nakaraang taon. Sinabi ni Lieutenant Malang, ang pagbaba ng karnaping incident ay posibleng bunsod ng information dissemination at mga operasyon ng Highway Patrol Group. Siguro ito po yung naging resulta din talaga ng talagang pagbibigay po ng direktiba ng ating Chief PNP na yung presensya po ng PNP HPG, no, katulong ng ating local PNP police force, lalo po sa pagkakandak ng checkpoint, ay nakatulong para mapababa po yung ating po mga cases. Muli, nationwide po ito. Paalala ng PNP HPG sa publiko, maging mapanuri, lalo na sa mga nais na magrenta ng sasakyan. Huwag basta ipagkatiwala ang inyong mga sasakyan sa hindi naman lubusang kilala. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy sa July 16 ang pagbabawas sa maximum suggested retail price o MSRP ng imported rice. Ayon kay Agriculture Secretary Francis Tio Laurel, mula sa kasalukuyang 45 pesos kada kilo, ibababa na ito sa 43 pesos per kilo. Ipinagpaliban ng DA ang price reduction noong nakaraan dahil sa tensyon sa Middle East. Ngunit dahil sa nagiging matatag na uli ang sitwasyon, kaya itutuloy na nila ang bawas presyo. Patuloy na pinalalakas ng low pressure area sa may baybayin ng Batanes ang habagat, kaya naman nakararanas ng mga pag-ulan ang malaking bahagi ng bansa. Samantala, nakataas ngayon ng heavy rainfall warning sa Metro Manila at ilang lugar sa Central Luzon hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Para sa iba pang weather update, narito si Benison Estareja, weather specialist ng Pag-asa. As of 5 p.m. po, meron tayong heavy rainfall warning pa rin na nakataas in some areas ng Central Luzon, kabilang na po dyan ng Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, and even here sa Metro Manila. Aasahan po natin simula ngayong alas 5 hanggang mamayang alas 8 ng gabi ang heavy rains or malalakas po na pag-ulan. So ibig sabihin po, possible pa rin ang mga pagbaha sa mga low-lying areas at may banta rin po ng landslides. Samantala, at some point naman dito sa Tarlac, Nueva Ecija, at sa Calabarzon, aasahan din po yung mga light to moderate with at times heavy rains sa susunod po na 3 oras. Samantala, update po dun sa ating minomonitor na low pressure area. Kasalukuyang nasa may Balintang Channel po ang sentro ng low pressure area, and as of 3 p.m. ay nasa coastal waters po ito ng bayan ng Sabtang sa Batanes.
meron po tayong medium chance. So ibig sabihin po, after 24 hours pa, mataas ang tsansa na ito yung maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Within the next 24 hours, mabagal itong kikilos papalayo sa Batanes, dito pa rin po sa may northern portion ng West Philippine Sea. And then over the weekend, bahagyang aakyat ito pa northeast or pahilagang silangan hanggang sa makatungo po dito sa may silangan ng Taiwan. At inaasahang over this weekend hanggang early next week po ay mabagal na kikilos ito dun sa may corner po, sa may upper portion po ng Philippine Area of Responsibility. So ibig sabihin, sa mga susunod na araw habang nandito sa may hilaga pa rin ng low pressure area or potential na tropical depression, mag-e-enhance pa rin ito or magtutulak pa rin po, maghihila pa rin po ng hanging habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi ng bansa, lalo na dito sa may Luzon and western Visayas. Para naman sa susunod na 12 oras, pinakamataas ang tsansa ng ulan dito pa rin po sa may extreme northern Luzon dahil doon sa low pressure area, kabilang ng Cagayan, dito rin po sa may Apayao, Batanes, Ilocos Norte, Kalinga, and Abra. Dito sa natitirang bahagi naman ng northern Luzon, meron din po tayong epekto ng southwest monsoon or hanging habagat. Meron diyang mga paminsan-minsang malalakas na ulan. Habang kitang-kita dito sa ating latest satellite animation, yung pinakamalalakas po na ulan somewhere dito sa may western side, facing the West Philippine Sea. Itong mga probinsya po ng Pangasinan, Zambales, Bataan, magi dito po sa may Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, pababa pa ng Laguna, Cavite, Batangas hanggang sa may Occidental Mindoro, occasional rains po overnight or paminsan-minsan pa rin malalakas ang mga pag-ulan. Sa natitirang bahagi pa ng Luzon plus Western Visayas, makulimlim na panahon ng iiral at sasamahan din po ng kalat-kalat na mga pag-ulan, mga isolated thunderstorms din. At dito naman po sa natitirang bahagi pa ng Visayas plus malaking bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap at minsang maulap ang kalangitan sa susunod na 12 oras na may tsansa pa rin ng mga saglitang ulan at mga localized thunderstorms. Para naman sa lagay ng ating panahon bukas, araw ng Biyernes, asahan pa rin po ang maulang panahon sa malaking bahagi ng Luzon dahil pa rin yan sa low pressure area plus yung habagat na hinihila ng low pressure area. Pinakamataas pa rin po ang tsansa ng ulan dito sa may western sections, kabilang ng La Union, Benguet, pababa ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, dito rin po sa may Bulacan, sa Metro Manila, dito rin sa may Cavite, Batangas, pababa ng Occidental Mindoro, paminsan-minsan pa rin po yung mga malalakas sa pag-ulan, maulap pa rin ang kalangitan throughout the day, habang natitirang bahagi ng Luzon is cloudy skies din po, no? Meron tayong aasahang malalakas na ulan po at some point dito rin sa may extreme northern Luzon, kabilang ang Batanes, Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, and Ilocos Sur. Direktang epekto na po yan ng low pressure area at yung mga hindi natin nabanggit na lugar, mga light to moderate rains in general, ang iiral. So magbaon pa rin po ng payong or kapote kung lalabas ang bahay bukas at lagi makapag-coordinate sa inyong mga local government units for possible evacuation po at suspension na rin po ng work at ng klase. Temperature natin sa Metro Manila bukas, 24 to 29 degrees Celsius, habang sa Baguio naman, 17 to 22 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pinaka-apektado ng habagat ang western portion pa rin. So asahan, most of the day sa may western Visayas, makulimlim din ang panahon at aasahan din po yung kalat-kalat na mga ulan at mga thunderstorms pagsapit po ng hapon. Posible rin ito magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang natitirang bahagi ng Visayas plus Mindanao, halos similar pa rin po ang weather conditions as today. By tomorrow, asahan pa rin po partly cloudy to cloudy skies at may tsansa pa rin ng mga saglitang pag-ulan at mga localized thunderstorms, lalo na sa hapon hanggang madaling araw. Temperature natin sa Metro Cebu hanggang 32 degrees Celsius, gayon din sa may Davao City, habang mainit sa may Zamboanga City bukas hanggang 34 degrees Celsius. Umabot sa mahigit 3,000 bags ng dugo ang naipon mula sa blood donors ng Members Church of God International o MCGI sa isinagawang simultaneous mass blood donation drive nitong Miyerkules. Ang nasabing bilang ay mula pa lamang sa 44 na venues sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ang balita ni Alan Manansala. Pakaling pasalamat namin sa initiative ng MCGI. Without it, makikita nyo talagang maraming magsasuffer na pasyente. Sana lahat ng mga organizations, ganito rin sana yung kanilang initiative. Sa Baguio City, madalas na nagkukulang ang supply ng dugo sa Baguio General Hospital and Medical Center, ang isa sa lead blood supply facility sa probinsya ng Benguet.
Kaya naman malaking tulong ang quarterly mass blood donation na isinasagawa ng Members Church of God International upang magkaroon ng sapat na supply ng dugo lalo na sa panahon ng pangangailangan. May time kasi na kailangan namin ng blood. Parang ang hirap na kahit na may pera ka, kung wala naman yung blood na available na kailangan mo, it's useless. So parang ang naging ko sa buhay is, yun nga po, yung mas okay na ikaw na lang yung nagdo-donate, regular donor ka na lang, kaysa yung ikaw yung maghahanap ng magdo-donate ng para sa'yo or para sa mahal mo sa buhay. Sa Bicol naman, partikular sa Bicol South Luzon National Reference Laboratory, madalas ay type A positive na dugo ang kinakailangan, lalo na yung platelets mula rito na tumatagal lamang ng 5 araw kaya dapat maisalin kaagad. Dahil sa kasilanan ng dugo, ang mass blood donation ang isang gawaing pinagsisikapan na laging magawa ng MCGI. Ilang taon na rin ang nakalipas mula nang magsimulang mag-donate ang grupo. Of course, talaga, nag-goosebump ako. Every time po na meron tayong blood donation dito sa MCGI, talagang napakalaking tulong po ng MCGI kasi though parati tayo, we have regular blood donation activity dito, marami pa rin po ang nagsusuporta sa atin, nagdo-donate ng dugo voluntarily. Kaya po, napakalaking tulong po talaga. Marami po tayong nasasagip buhay dahil po sa tulong ninyo, dahil sa inyong MCGI religion. Excited po ako nung mag-donate ng dugo kasi alam ko po may matutulungan po akong nangangailangan ng dugo. May nakikita po akong mga taong nangangailangan ng dugo, yung may mga sakit. Na-inspire po ako mag-donate sa kanila kasi bilang isang kasangkapan po, hanggat may tutulong po ako, tutulong po ako. Isang inspirasyon naman ang makabahagi sa mass blood donation ng MCGI na isa sa mga advokasiyang pinasimulan ni Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon. Sa Cebu City naman ang sentro ng isinagawang mass blood donation sa Central Visayas. Ilan sa mga nakiisang donor ay mga kabataan. Ilan sa kanila ay first-timer pero walang takot na nagbigay ng tulong sa pamamagitan ng kanilang mga dugo. Ayon sa Department of Health sa Cebu City, dapat ay handa ang katawan upang maging isang responsableng blood donor. Ang pag-donate is hindi siya scary. Actually, it's a sense of altruism. Yung after mo mag-donate, you feel a lot better. Overall, the experience is really good, and once you tried, you will really look for it. Samantala, nagpapasalamat din ang Philippine Red Cross Ozamis Chapter sa naging kontribusyon ng MCGI mula sa mass blood donation drive na ito. Nagpapasalamat ako dahil napakaganda ng kanilang serbisyo, like sa pagtulong sa pag-assist sa amin. Sa kabuuan, umabot sa 3,705 ang nakuhanan ng iba't ibang tipo ng dugo mula sa 4,658 participants na nakiisa sa second quarter nationwide simultaneous mass blood donation activity ng MCGI. Bagay na ipinagpapasalamat sa Diyos ng grupo sa ipinagkaloob na pagkakataon upang muling makagawa ng mabuti sa mga kapwa-tao nating nangangailangan. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakita ng ilang kawani ng pamahalaan ang kaibahan ng pagdiriwang ng Fiesta ng Diyos ng Members Church of God International. Maging ang ilang kababayan natin na dumalo sa nasabing pagdiriwang ay namangha at natuwa sa mga libreng serbisyo sa kanilang na-avail sa nasabing event. Ito ang balita ni Nestor Torres.
nakakagaan sa kalooban, lalo kung kasama natin ang ating mga kapatid sa MCGI. At maraming salamat sa Diyos at muli tayong nabigyan ng pagkakataon na makarating dito sa Apalit. Magaan sa kalooban. Ganito inilarawan ng PNP City Director ng Angeles City, Pampanga ang kanyang naramdaman sa pakikibahagi sa pagdiriwang ng Members Church of God International ng Grand Fiesta ng Diyos. Hindi niya maiwasang ikumpara ang piyestang ito sa kanyang nakagisnan. Ito po ang piyesta na kung saan ay tahimik dahil sa iba pagkapiestahan po ay may mga inumin at iba naglalasingan. Dito po ay puro kasayahan at pagpupuri sa Diyos ang ginagawa. At napakaganda nga po dito dahil ang kapiestahan ng Diyos dito ay napakarami mga serbisyo publiko. Ibinida rin ng opisyal na hindi ito ang unang pagkakataon na nasaksihan niya ang pagkakaloob ng serbisyo ng MCGI sa ibang lugar gaya sa Bicol. Nagkaroon po ng medical mission ang MCGI, in particular po sa mga kapulisan natin. Dati po ang mga pulis ang nagseserbisyo at ang MCGI naman po, sila naman po yung nagserbisyo para po sa kapulisan natin. Hindi lamang po sa ganitong pagkakataon kung hindi nag-donate din po ang MCGI sa atin ng mga solar light sa Camarines Norte po at dito po sa Angeles City ay naglagay din po ang MCGI ng solar light para nang sa ganun po sa gabi ay mapanatili po yung liwanag doon sa loob ng kampo. Ang Piyesta ng Diyos at Brethren Day ay isinasagawa ng MCGI tuwing ikatlong buwan ng taon. Bukod sa mga libreng pagkain ang inaalok sa mga kababayan natin, iba't ibang public service din ang maaaring ma-avail dito. Kaya naman, may ilang kababayan tayo na regular na dumadalo dito upang maka-avail ng libreng serbisyo gaya ng pagpapagamot. Hindi na po kami pumupunta sa mga doktor, sa mga private doctor. Dito na lang po kami nagpapagamot. Every Friday po mayroon. Siya po nagturo sa amin. Kaya po nalaman namin ito. Naglilibre po sila ng medical mission. Kaya po ako napunta rito. Absent po ako sa trabaho. Ilapit ko po sana na magkaroon po ako ng ngipin or postisyo. Kasi wala po akong pang-avail ng postisyo, masyadong mahal. 3 beses na po akong pumunta dito sa Fiesta ng Diyos. Kaya walang pera, dito nagpapagamot, libre. Ako po nabunutan ng ngipin. Ngayon, yung mata ko naman, pa-check up po para lumiwanag ang mata. Bukod sa medical mission, naglaan din ng libreng serbisyo dito ang ilang kawani ng pamahalaan gaya ng PhilHealth, Philippine Statistics Authority o PSA, Philippine Identification System o PhilSys, Philippine Post Office o Postal ID natin, Pag-ibig Fund at iba pa. Mayroon ding pre-store at food booth kung saan binibigyan ng libreng grocery items, mga pagkain at inumin ang mga kababayan nating nakilahok sa pagdiriwang. 3 beses na po, mababait at saka matulingin yung mga MCGI. Salamat kasi marami natutulungan kahit hindi ka kaanib. Hindi lamang pagdiriwang at kasiyahan ang hatid ng Grand Fiesta ng Diyos na quarterly na isinasagawa ng MCGI, kundi ang pagpapakita at pagpaparamdam ng tunay na diwa ng pag-ibig sa kapwa, anuman ang estado sa buhay, gaya ng itinuro ng ating Panginoong Jesucristo na nasa Biblia. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gagawaran ng Filipino Broadway icon na si Lea Salonga ng prestiyosong parangal na Hollywood Walk of Fame bilang bahagi ng Class of 2026. Isa si Lea sa 35 mga napiling personalidad mula sa larangan ng musika, pelikula, telebisyon, entablado at sports entertainment. Ipinahayag ng Tony Award-winning actress at singer sa social media ang kanyang pasasalamat sa Manila International Film Festival sa nominasyon. Wala pang nakatakdang petsa ang seremonya, ngunit may hanggang 2 taon ang mga napili upang itakda ang kanilang star ceremony.
Ito na po ang ating mga kausing ngayong araw po ng Thursday. Salamat po at shoutout kina Felisa Digo, Albert Hakusalem at Lemuel Navarrete. Maraming salamat din kina Camilo Tabinas, Johan Arriba at Justoni Gumapak. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes 10:19 na nagsasabi, ang kapistahan ay ginagawa sa ikapagtatawa at ang alak ay nagpapasaya sa buhay at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.